bago tayo umalis. Araw. Dito ang grupo na tipon-tipon, patingin ng kaligtasan para sa bawat isa. Layo mo ang grupo sa ano bang sakuna. Lagaan mo ang bawat isa habang kami tumatanda. Bigyan mo kami ng magandang panahon at gabayan mo kami sa bawat daan na aming tatakakin sa iyo, Panginoon. Amen. Amen. Huli ka ngayon, pero hindi mo na huli. Oh, sige na, sige na, sige na. Sige, diretso na.
Nakarating na siya ng Baclaran. Let's go. Takbo, was. Okay, konti na lang. Oh, dyan. So, ayun, pipila kami dito sa kainan ng Diwata. So far, maaga pa, marami na kumakain. Ayan. Wala ngayon Diwata dito, malamang nasa bagong branch niya, no? Sa Quezon City. Kabila. May mga pagpipilian naman sila. Ha? Sa puro yung ayaw ng parents kasi Oh, ayun. So, isang chicken sa overload. Ulit lang. Puno ka ba eh? Sir, dito na sir, sa kabila. Dalawang serve na. Punuin mo. Tama na ba eh? Yan. Then, dito tayo kakain sa soft drinks. Wala pa tayong soft drinks. Okay. So, ito yung Paris overload nya. Walang ano, Pepsi. Isang Pepsi nga. Pepsi tsaka Mountain Dew. Yan, tropa oh. Pre, kain ka? Okay.
Nag-meet na naman yung bibingka at saka pares ni Diwata. So, yan ang maganda dyan. Ito. Yan. Yung pares ni Diwata at saka yung bibingka ni Bulak Bulista. Yan. Okay. O, diba? O, diba? Yung pares ni Diwata at saka yung bibingka ni Bulak Bulista, second edition. So ayun mga Blackpool, no, ang second edition natin ng yung pares ni Diwata at saka yung bibingka ni Bulak Bulista. Bawal na. Ito ba na tira? Bibili ba? Pwede ka, hindi rice. Ano? Matay, bumili ka na ito. Dapat ang bigas nila masarap. Mamahalin rin ba? Nakagabaras na. Madulas-dulas. Kaon na, kaon. Ano ba? Laki ng perfility. Laki nga, no? Ito, bako, laki. Bundiyan na ba ito? Bundiyan na. Kain muna kami. So, right mga kabulakbol, no? After namin dun sa kainan ni Diwata, dyan banda. Yan. Proceed na kami ng museum. Okay, let's go. The PICC Forum. So andito yung andito yung sa Star City. Yun. Okay. Ang Aliw Cheater. Ang parang yung stage ng Maynila hindi na ganong dito lagi ang dati ng Maynila eh. Alright. So puno ang Quirino Grandstand. Andito na kami sa Lunita. So ayan. Ito yung aking ito. Ha? Ay. Ano muna? Ang bigat niya. Oo. Ay, binaba na. Paano kaya nila ito? So, ayun. Half-pass na yata yan.
So, ang pinakamalaking bandila. Ayan yung pinakamalaking bandila dito sa Lunita. So, ayun. Okay. Woo! Mabuhay! Tribis! Okay. Hey, hey! Manila National Museum. Alright, mga bulakbol. Kami magbubulakbol dito. At tara na, hindi na. Kaya nga, stop naman eh. Ayan. So, naglalakad na kami. Papasok. Tapos mga Boy Scout ah. Boy Scout. Sila din dito, nagbubulakbol din. Okay. Yung bag ko. Mayos kayo. Uwi ka na maaga. Okay na po sir, isa lang po. Pa-deposit po pati ito sir. Hindi pwede doon. Sige. Okay, nandito na lang. So, right no. Ayan, andito na tayo sa loob ng Manila Museum. So, first time natin na pumasok dito. So, good day everyone. I'm Amala Arasa at intern from Cavite State University Tansa Campus. And i-explain ko sa inyo ngayon about po yung history ng building and yung history po ng ating school garden at yung limit po ng school garden. Kung sasas po tayo ngayon, ito po yung tinatawag po natin dati, the House of Representatives, kung saan po pinagpipitigan ng Senang Kongreso po at gumagawa po ng batas. Sa third floor naman po yung tinatawag natin Senate Hall, kung saan po pinapatupad po yung batas. At sa fourth floor naman po, yun po pwedeng manood yung mga Pilipino habang ginagawa po yung batas po natin. Ayun po yung tinatawag po natin Executive Hall. So, lahat naman po dito familiar po kay Juan Luna. Okay. Siya lamang po ang nagpinta na napakalaki at napakagandang painting sa ating harapan. So, this is Spoliarium. So, Spoliarium comes from the Latin word spoliatus, which means to rob or to take away something forcefully. So, si Juan Luna po ay na-inspire po siya sa binabasa niya pong libro na Rome in the Time of Augustus para po ipinta ang Spoliarium. At ang painting po natin, naganap po siya sa basement po ng Roman Coliseum na tinatawag pong Spoliarium dahil po doon nagaganap po yung pagnanakawan. Kaya po kung makikita po natin sa ating painting, sa Roman Coliseum po kasi nagaganap yung gladiatorial battle at lahat po ng mga natatalo na gladiators o yung mga fallen gladiators dinadala po sa Spoliarium. Kaya kung makikita po natin dito sa gitnang bahagi ng painting natin, ito po ang dalawang fallen gladiators, ilan-ilan ng ating mga gladiators. Sila po ay dadalhin po sa ating upper part ng painting na tinatawag po na crematorium. Doon po, susunugin lahat ng katawan ng mga fallen gladiators natin, even buhay po o yung mga bangkay na po. At makikita po natin dito sa aking left side, may maganda po dyan lalaki na may hawak po na torch. Siya po ay hinahanap yung anak ng lalaki na natalo po doon sa gladiatorial battle. Makikita naman dito natin ang isang babae po na nakatalikod. Bagamat hindi po natin nakikita yung mukha niya, halatang halata po sa pagkakasasabi po na siya po ay nagluluksa dahil nakita po ang katawan ng kanyang mga minamahal sa buhay. At makita po tayo dito sa aking upper right side. Meron po tayo makikita dyan sa taas
Pilipinas po na mga tao po na nagsisiksikan pababa po ng hagdan. Sila po yung tinatawag nating spectators. Sila po yung mga nanonood po ng gladiatorial battle doon po sa arena, sa taas po, sa Roman Coliseum. At bumababa po sa Spoliario para po matunghayan kung ano po yung nangyayari doon sa ating mga fallen gladiators matapos po silang matalo doon sa battle. And makikita po natin ang isang lalaki po na nakaputi. Siya po yung tinatawag natin merchants. So, ang merchants po, sila po yung nagtatake advantage ng situation. At kinukuha yung mga gamit ng ating mga fallen gladiators para ibenta po sa kanilang sariling kapakanan. So, ang Spoliarium po ay 4 by 7 meters. Juan Luna made this painting for only 8 months. From Uy, July buti na lang, 7 months yun sa akin. 1884, nung si Juan Luna ay 26 years old pa lamang po. Kaya kung papansin po natin dito sa ating mukha ng painting, nakalagay po dyan ang Luna, ang apelyido ni Juan Luna, Roma, kung saan po natapos ni Juan Luna ang Spoliarium. Sa Roma. At po ang Roman numerals for 1884, kung kailan natapos ni Juan Luna ang Spoliarium. So, mahalaga po ang Spoliarium Painter. sa ating mga Pilipino at sa ating bansa dahil noon po, ang mga Pilipino po ay tinatawag lamang po Indio ng mga Espanyol. Ngunit nung matapos po ni Juan Luna ipinta ang Spoliarium, inilaban niya po ito sa National Exposition of Fine Arts sa Madrid at ito po ay nanalo on the same year na natapos niya po ang Spoliarium ng kauna-unahang gintong medalya. At dahil po doon, napatunayan ni Juan Luna ang mga Pilipino ay hindi basta lamang Indio kundi kaya natin makipagsabayan or mas higit pa po ang ibang lahi. Kagaya po ng sinabi ko kanina, noong 1885, ang Spoliarium ay ibinili ng province of Barcelona sa halagang 20,000 pesetas. And in 1886 po, Spoliarium was exhibited in the Salon of Paintings in Paris. And in 1887, Spoliarium was hung in the Museum of Modern Arts in Barcelona. Ngunit na nagkaroon po ng Spanish Civil War, mapapansin po natin, isa po ang Spoliarium sa mga na-damage na painting sa Barcelona po. Kaya mapapansin po natin sa itaas na bahagi ng ating painting, iba na po yung texture niya po compared po sa buong painting dahil ayan po ay na-restore na po ng mga Spanish artists sa Prado Museum at natago po ng napakatagal na panahon ang Spoliarium sa Prado Museum sa storage. Nung bago po mag-birthday, ika 100-year birthday si Juan Luna noong 1956, ang Philippine government po ay gumawa ng Centennial Commission para maibalik ang Spoliarium sa Pilipinas. Pumayag po ang government of Spain. Pero sa tingin niyo po, may isa pong kapalit na hinihingi ang government ng Spain. At ideas po kaya kung ano kapalit? Is it money or ano po? Ideas po? Kayo po? Okay. So, bilang kapalit po, ituturo ang Spanish language sa Pilipinas for 20 years. Kaya kung mapapansin po natin, posible ang mga kalololohan po natin na pag-aralan po nila ang Spanish language kung sila ay nasa college level. Okay, Benaki. Okay? Ayun po, Spoliarium. At nung dumating po ang Spoliarium dito sa Pilipinas, Bravo. ito po ay nakahati po sa tatlong piraso at naka-fold sa gitna. At nung dumating yan, nira-align po yan ni Antonio Dumlao. At yung frame po na makikita po natin, ayan po ay gawa ni Architect Carlos da Silva. At ngayon po na alam na po natin yung kahalagahan ng Spoliarium sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Di-discuss ko na lang din po sa inyo ang ating house rules. Dahil kasing halaga po din po ng Spoliarium ang iba po nating sculptures and paintings na makikita dito sa museum. So again, you are allowed to take photos, but please, paki-turn off na lang po ang ating mga flash ng mga cellphone. And in ang Museum of Fine Arts. diba? Okay po, picture. Oh, sige na. So, ito yung hallway ng papasok ng Manila Museum. Sige sa tayo pwede mag-video, sir. Oh, sige. So, ayun mga 15 seconds lang daw ang pinakamatagal na bibidyohan. Mga dito. So,
ito yung pinakamagandang Ginawa rin talaga yan. Nak. So, ayun oh. Wala kang burlig yan? Hallway. And then, punta tayo dito sa... Oh, ayan na. Okay. So, sakay tayo ng elevator for second floor. Okay. Okay. Thank you. Masunod ng So, meeting ka. may- Pwede tayo mag-meeting. Oo. So, ito yung mga paintings ni panahon ng paghihimagsik. So, malamang ano, Sandugo. Ang matinding pag-iisip ni Apolinario Mabini. Ayan. So, ito si Apolinario Mabini. Treaty of Paris. So, ayun, pagkatapos nito, labas na kami. Anong ginawa mo, nak? Oh, mga ka. Tumayo ka, wag magganyan. Tumayo ka nga, wag ka ganyan. Loko ka eh. Ayan guys, yung spiral so mga gusto manood dyan, nakakalula. Ayan oh. So hanggang sa baba yan. Diyan eh. Nakakalula. Second floor. So, exit na kami. Exit na, exit. Hello.
Okay, let's go. So right, tapos ng Manila Museum ay po-proceed kami ng Quiapo sa Binondo Bridge. Okay. To Quiapo. So dito sa Quiapo na tayo mga kabulakbol. At saka maghahanap na naman tayo ng pananghalian dito. Ayan na ang simbahan ng Quiapo. Alright, pagkatapos namin dun sa Quiapo, no, aakyat na naman kami dito sa tulay, pabalik. Ayan. Alright. Fiat University. So, bababa na tayo dito sa tulay na to. Okay. So andito tayo ngayon sa post office building, no. Ito yung nasunog. Ay, sunog talaga pala. Dito kay sa Andres Bonifacio Shrine. So ayun, no, yung post office building. Ayan, sunog talaga mga kabulakbol, oh. Sunog na sunog. Ayan. Dito muna tayo magpapahinga. Ha? Gabi man nangyari yan. Gabi nangyari. Alright, pagkatapos natin dito sa nasunog na post office ay tutungo na tayo sa Intramuros via Binondo Bridge. So ayun. Dadaan tayo dito sa underground. Wala na mga nagtitinda dito, ah. Buhat na mga dito, buhat. Kabyang Daniel. Sagos ang Kabyang Daniel. Ayan. Right. After natin dun sa tunnel na yun, andito na tayo. Okay. This way to Binondo. Ayan. Binondo Bridge. So ayan, dito tayo. Okay. So andoon na sila. Ano pa? Okay. Alright, there we are.
So ayun mga bulakbol, pagkatapos dito bababa na tayo ng Intramuros. Pagkatapos ng Intramuros, uwi na. Okay. Okay. Let's go. Let's go, let's go. Okay. Take off na. Okay. So ayan, dito kami umikot sa ilalim. Alright, sa kabilang portion. So dyan kami sa kabila kanina. Okay, baba na kami ng Intramuros. Pababa na ulit. Alright, dito na magpapahinga sa Intramuros. Okay. Intramuros Church. We are here. Intramuros building. Dito yung pag magpa-file ka ng candidacy, dito ka magpa-file, no? Okay. Dito magpa-file ng candidacy ang presidente at saka mga senador. Alright. Okay. Tropa. Okay. Alright, let's go. Alright. So proceed na kami. Proceed to back home. Okay. Intramuros. Galing din yan dun, no?
Gasya. Turong ko konti. Sige, kaya mo yan. Ito, ano na eh. Dasma na, pag ano to, dasma. Labas ng dasma to. Okay. Saan? Yung oh, ito sa ilalim to. May Yan. ha? Yung parang yung pinakamaganda. Saan? Diyan, sa kabila lang. Yun o, yun. Yung fortress na yun. Yung Magkano daw? Hindi, yung balon. Oh. Malayo, no? Ang Baluarte, the bunker, no? Bunker. So pagka ano dito, ito yung bunker na to, dito yung may isang canyon. Ayan. Ito nga yung mga Baluarte ng ano nung araw, panahon ng Quiaras. So ito yung mga kanyon dito sa Intramuros. So ayan, mga bulak-bulo. Bunker. Ito yung bunker ng Intramuros. Ayan, mga bulak-bulo. Gaano ka receive areas. So ayan. O, diba? Okay, let's go. Alright mga bulak-bulo, andito na tayo sa dito sa may Banda Lunita sa mga oras na to. Alas 12 na. So nagdadaanan yung mga float at malapit na rin akong malubat. So hanggang dito na lang yung ating video. So for the meantime, off my phone para sa panghuling outro mamaya. Bye-bye. So right, at dito yung huling itinerary ng aming rides ngayong araw na to, ang Independence Day ride. So dito na kami huling mag stop over sa Dolomite Beach. Alright, ito yung Dolomite Beach. Ang Dolomite Beach ng Rojas Boulevard. Alright. Asub na, maraming basura. Siyempre sa galing galing doon sa kabila yan. Oo. Paano lang yan, pabalik-balik. Pa ganyan-ganyan lang yan. Oo. Ayan. So,
The last portion of our trip today. Independence Day ride, June 12. Ang Dolomite Beach. Brought to you by Solar Boys. Okay. Pang matagalan. Brought to you by POW. Ang pambansang Wala na, tayo lang. langis. Panglaban sa likat ang POW. Ayan. Oh. Okay na, okay na. So, ang mga makakain dito. So, yun. Sige, kuha ka dyan. Wala. So, nauhaw. Okay. Dalawa. Yung sa isa, yung sa bata. Yan, so tabi. Okay, our last station para sa ating pag-uwi. Anong oras na? Akong oras. Alas 12, sakto. Para umuwi na. Grabe. So dito kami Ayan. Ubos ang buko ni ate ngayon. So hanggang dito na lang ang ating pagbubulakbol ngayon. Dito kami ang last portion ng aming rides, ang Independence Day rides ng Bulian Bike Brothers 3 piece. So sa muli, bye bye, thank you.